Ang pamilya na nasa bingit ng pagkasira, isang tahimik na labanan sa pagitan ng bagong manugang at isang tuso at mapanlinlang na hipag na naglantad ng mga plano sa pera, panloloko, at isang nakakatakot na lihim na inakalang matagal nang nakabaon. Ang isa-isa 0,000 na mana na ibinigay sa akin ng aking mga magulang sa araw ng aking kasal. Hindi lang ito pera, kundi ang buong buhay nilang pinagpawisan, iniyakan, at ang buong tiwala na ibinigay nila sa akin. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, ang pera ay biglang nawala. Ang nagnakaw ay hindi isang estranghero, kundi ang aking malapit na hipag. Mula noon, unti-unting lumitaw ang mga madidilim na lihim, mga peking papel ng utang, peking resulta ng iene, at mga malupit na plano na bumalot sa pamilya. Hanggang sa dumating ang isang araw na ang buong pamilya ay lumuhod sa luha at kawalan ng pag-asa. Sama-sama tayong tuklasin ang kwentong ito, upang makita na ang katotohanan ay maaaring itago, ngunit hindi kailanman maililibing. Sa araw ng aking kasal, ang langit sa Maynila ay maliwanag, at ang mainit na hangin ay dahan-dahang umiihip, ngunit sa maliit na bahay ng aking mga magulang, ang kapaligiran ay maligaya at sariwa dahil sa tawanan at kaligayahan. Ang puting-puti at makulay na bulaklak sa kasal ay nagniningning sa araw, at ang palakpak ng mga kamag-anak mula sa magkabilang panig ay umalingaw-ngaw, na parang puputok ang dibdib ko sa sobrang saya. Sinasabi ng lahat na napakaswerte ko, hindi lang dahil nagkaroon ako ng isang mabait at disenteng asawa na nagngangalang Rafael, kundi dahil ang aking mga magulang, sina N at Nrea Rosario, ay naghanda ng isang malaking mana para sa akin. Ang halaga ng pera ay umabot sa isa-isa 0,000 na buong buhay nilang pinagsikapan, pinag-ipunan, upang makapagtaas noo ako sa bahay ng aking biyenan, at hindi yumuko sa sinuman. Nang ibigay sa akin ng aking ina ang kahon na puno ng pera, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit, at nanginginig ang boses niya. Anak, ito ang pawis at dugo namin ng iyong ama. Ang pera na ito ay hindi marami kumpara sa mga mayayamang pamilya, ngunit sana ay magamit mo ito bilang puhunan, upang mayroon kang magamit kung sakaling magkaroon ka ng problema. Ingatan mo ito, at huwag mong hahayaang samantalahin ka ng sinuman. Nasamid ang lalamunan ko, niyakap ko ng mahigpit ang aking ina, at parang nanikip ang puso ko. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na pagkatapos ng maikling panahon, ang pera ay mawawala, kukunin ng taong hindi ko kailanman inasahan. Sa unang araw ko sa bahay ng aking biyenan sa Quezon, malugod akong tinanggap ng lahat. Ang aking biyenan, si Elrea Lourdes, ay kilala sa pagiging istrikto, ngunit sa araw na yon ay mumiti siya ng malumanay, at sinabi niya sa akin, mula ngayon, ituring mo ang sarili mo na parang anak, hindi manugang. Sana lang ay mamuhay kayong mag-asawa ng masaya at payapa. Nang marinig ko yon, natuwa ako, at naisip ko na nakahanap ako ng isang mabuting pamilya. Gayunpaman, pagkatapos lang ng ilang linggo, napansin ko na ang aking hipag, ang asawa ng nakatatandang kapatid ng aking asawa, si Ana, ay kumikilos ng kakaiba. Ang pangalan niya ay Dalisay, isang matalino at madaldal na babae, kaya nirerespeto siya ng lahat sa bahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa akin mula nang dalhin ko ang mana na nagpabahala sa akin. Isang hapon, inilagay ko ang kahong-kahoy na naglalaman ng pera sa isang nakakandadong aparador. Nang buksan ko ito, kalahati na lang ang pera. Bumilis ang tibok ng puso ko, at nagmamadali akong hanapin ang aking asawa. Gulat si Rafael, hindi ko alam na nagtatago ka ng pera, sino ang kukuha niyan? Sinabi iyon ng aking asawa, ngunit tanda ko pa ng husto. Ilang malalapit na kamag-anak lang sa bahay ang nakakaalam na binigyan ako ng mana ng aking mga magulang, at ang tanging taong may pagkakataong makalapit sa nakakandadong aparador ay walang iba kundi si Dalisay. Ang mas nagpabahala sa akin ay nang hapon na yon, narinig kong mahinang sinabi ni Dalisay sa nakababatang kapatid ng aking asawa, si Enrique, tapos na ang pag-aalala ko sa pera, huwag kang mag-alala sa pag-aaral, at huwag mong hayaang maghinala ang sinuman. Natigilan ako at mabilis ang tibok ng puso ko. Ang aking mana, ang pawis at luha ng aking mga magulang, ay naging pera sa mga kamay ng aking hipag at ng nakababatang kapatid ng aking asawa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, gusto kong linawin ang lahat, ngunit hindi ako makapagmadali na magbigay ng paratang. Kung wala akong ebidensya, magiging parang wala akong dahilan, at sasabihin ng ibang tao na ako ay isang sakim na manugang na nagtatago ng pera. Higit sa sinuman, alam ko ang pag-ugali ng aking biyenan, si Lourdes, na pinahahalagahan ang kapayapaan.
Kung magsalita ako, sisiguraduhin kong sisihin niya ako sa paggawa ng gulo sa bahay. Kaya, nagpa siya akong lihim na mag-imbestiga. Ngunit habang ginagawa ko ito, lalo akong nakakatuklas ng mga nakakatakot na katotohanan. Nang gabing iyon, pagkatapos na matulog ang lahat, tahimik akong nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame. Ang puso ko ay parang isang gulo ng galit, pag-aalala, at sakit. Naisip ko ang aking mga magulang na nag-ipon ng bawat sentimo, minsan ay isinakripisyo ang kanilang sariling kaligayahan, at nagtipid sa bawat pagkain para sa kanilang anak. Gayunpaman, ang pera ay madaling nakuha ng iba. Tiningnan ko ang aking asawa, si Rafael, na mahimbing na natutulog, na may mabait at tapat na mukha. Naniniwala akong wala siyang kinalaman dito. Ngunit kung sasabihin ko ang aking mga pagdududa, mahihirapan siya sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya. Ayaw ko siyang ilagay sa ganoong sitwasyon, at ayaw ko ring maging isang maliit na babae sa mata ng pamilya ng aking asawa. Kaya, mayroon lang isang paraan, hanapin ang katotohanan ng mag-isa. Nang sumunod na umaga, maaga akong gumising at sinubukan kong kumilos ng normal. Sa almusal, si Dalisay ay tumatawa ng malakas, naglalagay ng pagkain sa plato ng aking biyenan, sa plato ng kanyang asawa, at pagkatapos ay inabot sa akin ang isang piraso ng isda. Matamis ang boses niya, "Kainin mo ito, manugang. Napakapayat mo pa rin, dapat mong alagaan ang iyong kalusugan upang magkaroon ka ng apo para kay nanay." Ngumiti ako pabalik, ngunit ang aking puso ay malamig. Sa likod ng ngiti na yon, ang kamay ba ay kumuha ng aking mana. Kinuha ko ang kutsara, at sinubukan kong itago ang aking damdamin. Sinabi ko sa sarili ko, huwag kang magmadali, dapat kang maging kalmado. Pagkatapos ng pagkain, nagkunwari akong pupunta sa palengke, ngunit sa katunayan ay sinundan ko si Dalisay. Nakita ko siyang may dalang mabigat na bag, at mabilis siyang lumabas ng gate. Tahimik akong naglakad sa likod niya, mabilis ang tibok ng puso ko, natatakot na baka mahuli niya ako. Sa sangandaan, sumakay siya sa bus, at sumakay din ako, nakaupo sa ilang hanay ng upuan, hindi ko inalis ang aking mga mata sa kanya. Ang bus ay tumakbo ng mahigit sa kalahating oras at tumigil sa isang lugar malapit sa University of Economics sa Quezon. Nakita kong bumaba si Dalisay at naglakad ng diretsyo sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada. Sa pamamagitan ng salamin, malinaw kong nakita ang nakababatang kapatid ng aking asawa, si Enrique, na naghihintay na. Ang dalawa ay bumubulong sa isa't isa, at ang kanilang mga mata ay tumitingin sa paligid na parang natatakot na may makakita sa kanila. Umupo ako sa labas, at nagkunwari akong nag-order ng orange juice. Nanikip ang puso ko nang makita ko si Dalisay na binuksan ang kanyang bag, at ibinigay kay Enrique ang isang makapal na tumpok ng pera. Kinuha ni Enrique ito, at ang kanyang mukha ay masaya ngunit kinakabahan. Hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang imahe na yon ay sapat na para maintindihan ko, ang aking mana ay talagang napunta sa kanila. Nanginginig ako at mahigpit kong hinawakan ang baso at muntik ko na itong mabasag. Ang boses ng aking ina ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, "Ingatan mo ito, huwag mong hahayaang samantalahin ka ng sinuman." Ngunit wala pang isang buwan mula nang ako ay naging manugang, binigo ko na ang aking mga magulang. Ngunit bakit ginawa ito ni Dalisay? Bakit niya kinuha ang aking pera para kay Enrique? Naalala ko ang narinig ko kamakailan, tapos na ang pag-aalala ko sa pera, huwag kang mag-alala sa pag-aaral, at huwag mong hayaang maghinala ang sinuman. Marahil ang kwento ay hindi lang tungkol sa pagtulong, nagpa siya akong alamin pa ang tungkol dito. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na madalas na lumalabas si Dalisay sa dahilan ng pagpunta sa palengke, ngunit palagi siyang may dalang malaking bag. Lihim kong tinandaan ang oras, at lihim ko pang tiningnan ang kanyang aparador sa silid. Walang kahina-hinala sa loob, maliban sa ilang makapal na kwaderno. Binuksan ko ito upang tingnan, at nakita ko ang maraming numero, mga kita, at mga pangalan. Ngunit bago ko pa ito mabasa ng maigi, narinig ko ang mga yabag sa pasilyo. Nagulat ako at ibinalik ko ito sa dati nitong posisyon, nagkunwari akong hindi ko ito ginalaw. Nang gabing iyon, nag-isip ako ng husto. Kung ito ay tungkol lang kay Dalisay na lihim na kinuha ang pera para sa nakababatang kapatid ng aking asawa, sobra-sobra na yon. Ngunit kung mayroon pang ibang lihim sa likod nito, kailangan ko ng malinaw na ebidensya. Nagsimula akong humingi ng tulong sa isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang bangko upang tingnan ang ilang impormasyon. Naalala ko noong ibinigay ni Dalisay ang pera kay Enrique, at mayroon siyang maliit na passbook.
Nagbukas ba sila ng isang pribadong account upang itago ito sa pamilya? Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ng aking kaibigan, mayroong isang bagong passbook na nakapangalan kay Enrique, at ang halaga na inilagay ay 444,000. Nang marinig ko yon, natigilan ako. Kaya malinaw na. Halos kalahati ng aking mana ay ibinigay sa bangko sa pangalan ng nakababatang kapatid ng aking asawa. Yumuko ako sa mesa at bumagsak ang aking luha. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Ano ang silbi ng pag-iyak? Kailangan kong maging malakas at kailangan kong hanapin ang buong katotohanan. Mula noon, nagbago ako. Sa labas, tumatawa pa rin ako ng normal, tinatawag ko pa rin si Dalisay ng matamis, at tinatrato ko pa rin si Enrique tulad ng isang kapatid. Ngunit sa puso ko, palagi akong nag-ingat. Isinulat ko ang bawat maliit na detalye, bawat salita na kanilang sinabi, bawat oras na lumabas sila. Minsan, narinig kong nag-uusap si Enrique sa telepono, huwag kang mag-alala, mayroon akong pera na ito, at magagawa ko ang kailangan kong gawin, kung hindi, mamamatay ang buong pamilya. Nanginginig ako nang marinig ko yon. Ang bagay na yon ay ano? Bakit napakaseryoso nito na mamamatay ang buong pamilya? Nagsimula akong mag-isip ng isang madilim na lihim na tinatago ni Dalisay, at ang aking mana ay simula pa lang. Habang iniisip ko ito, lalo akong natatakot, ngunit kasabay nito, gusto kong malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid, at tiningnan ko ang aking asawa na mahimbing na natutulog, mabigat ang aking puso. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit natatakot ako na baka hindi siya maniwala sa akin, o baka hindi sinasadya na ilantad niya ito at maging maingat si Dalisay. Pinigilan ko ang aking sarili, at sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang ng kaunting oras pa, ang katotohanan ay malalantad, at pagkatapos ay haharapin ng buong pamilya ang katotohanan. Humiga ako, ngunit ang aking puso ay hindi mapayapa. Alam ko na papasok ako sa isang tahimik na labanan na maaaring puno ng mga problema. Gayunpaman, hindi ako makatigil. Hindi lang dahil sa isa-isa 0,000 na mana, kundi dahil sa aking pagpapahalaga sa sarili, at sa tiwala na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Nangako ako sa sarili ko, anuman ang mangyari, kailangan kong malaman ang lihim na yon. Hindi ko hahayaang hamakin ng sinuman ang aking mga magulang at ang aking sarili. At hindi ko alam na ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa aking inaakala. Mula sa araw na nalaman ko ang tungkol sa passbook ni Enrique, ang aking puso ay hindi na naging payapa. Nagpatuloy ako sa aking buhay, nagsasalita, at tumatawa tulad ng isang bagong manugang, ngunit sa aking puso, mayroong apoy na nagbabaga. Ang apoy na iyon ay mainit at nagpapanginig sa akin. Malinaw kong naintindihan na ang pagkuha ni Dalisay ng aking pera ay hindi lang para tulungan si Enrique sa pag-aaral o trabaho, ngunit mayroong mas nakakatakot na lihim sa likod nito. Sa loob ng ilang gabi, hindi ako makatulog sa pag-iisip ng mga nakatagong salita ni Enrique, kung wala tayong pera, mamamatay ang buong pamilya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking isipan na parang kampana, at nagpapanginig sa akin. Ano ang bagay na iyon na maaaring maging dahilan upang ang isang kabataan na nag-aaral ay magsalita ng ganoong kabigat na mga salita? Ang utang ba ni Enrique, o may kinalaman ba siya sa isang bagay na labag sa batas? Nang sumunod na umaga, naghanap ako ng dahilan upang pumunta sa palengke ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi ako pumunta sa palengke, sa halip ay pumunta ako sa likod ng boarding house malapit sa universidad. Naalala ko na madalas pumunta si Enrique sa lugar na ito. Nakatago ako sa dulo ng eskinita, at nakita kong lumabas si Enrique sa isang lumang bahay, mukhang pagod siya. Sinundan ko siya sa loob ng ilang sandali, at narinig kong kausap ni Enrique ang isang estranghero. Ang boses ng lalaki ay magaspang, at matalim, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang perang ibinigay ko sa iyo ay hindi para sa iyong pag-aaral, dapat mong tapusin ang trabaho, kung hindi, malalaman mo at ng iyong pamilya kung ano ang gagawin ko sa inyo. Yumuko si Enrique, at nanginginig ang boses niya, alam ko, ngunit nakahanap na ng pera ang aking kapatid, at magbabayad ako sa iyo, bigyan mo lang ako ng kaunting oras pa. Nakatago ako sa likod ng isang poste ng kuryente, mabilis ang tibok ng puso ko. Kaya si Enrique ay nangutang sa isang ganid, o may ginagawa siyang iligal. Ang lalaki ay mukhang isang ganid. Bigla akong nanginginig, at naintindihan ko kung bakit kailangan ni Enrique ng malaking halaga, at naintindihan ko rin kung bakit kumilos si Dalisay. Ngunit mayroong isang bagay na nakakasakit sa akin,
bakit hindi nila inisip ang mga epekto sa buong pamilya, ngunit kinuha nila ang aking mana, ang pawis at luha ng aking mga magulang. Nang hapon na yon, nagkunwari akong umuwi ng maaga at nagluto ako ng hapunan. Nang magtipon-tipon ang buong pamilya sa hapagkainan, pinansin ko ang pag-ugali ni Dalisay. Mabilis pa rin siya at matalino at siya ay isang mabuting manugang sa mata ng lahat. Ngunit para sa akin, ang bawat kilos niya ay isang pagtatago. Tiningnan ko siya, puno ako ng galit at pag-uusisa. Gusto kong sabihin kaagad, kinuha mo ang aking pera at ibinigay mo kay Enrique, tama ba? Ngunit pinigilan ako ng aking pag-isip. Wala akong sapat na malinaw na ebidensya. Ang pagsasabi nito ngayon ay magiging parang sinisiraan ko ang sarili ko. Naging tahimik ako at nilunok ko ang aking pagkain at naramdaman kong nasamid ako. Nang makita ito ng aking biyenan, nag-aalala siya, ano ng problema, anak? Hindi ka ba masarap kumain? Buntis ka ba at pagod ka? Mabilis akong umiling at sinubukan kong umiti. Okay lang po ako, nanay, siguro po pagod lang po ako dahil sa mahabang lakad. Tumango si Lourdes at tumalikod siya at sinabi niya kay Dalisay, alagaan mo ang iyong manugang, huwag mong hayaan na maging ganyan siya kapayat at magkaroon siya ng anak para sa akin. Agad nang umiti si Dalisay, opo, nanay, magluluto po ako ng congee para sa kanya. Nang marinig ko yon, naramdaman ko ang kapaitan. Ang babaeng iyon ay napakagaling magpanggap, walang sinuman ang mag-isip na sa likod ng kanyang mabait na mukha ay ang kamay na kumuha ng mana ng kanyang manugang. Nang gabing iyon, nagpa siya akong gumawa ng isa pang hakbang. Naghanap ako ng dahilan na kailangan kong mag-aral pa, kaya humingi ako ng pahintulot na pumasok sa isang klase sa gabi. Ang totoo, gusto kong magkaroon ng pagkakataong sundan si Enrique. Humiling ako ng tulong sa isang matandang kaibigan na nagmamaneho ng motorsiklo upang sundan siya kung kinakailangan. Siya ay masigasig at nang marinig niya ang aking kwento, naawa siya sa akin at sumang-ayon siya kaagad. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ilang araw, lumabas na naman si Enrique ng gabi. Sinundan siya ng aking kaibigan at sinabi niya sa akin, si Enrique ay pumunta sa isang lumang internet cave, kung saan maraming kabataan na adik sa video games. Sa internet cave, nanatili si Enrique buong gabi, hindi nag-aaral kundi naglalaro ng pagsusugal sa soccer sa computer. Nagulat ako nang marinig ko yon. Kaya ang pera ay hindi para sa negosyo o para sa isang bagay na mahalaga, kundi para lang sa pagsusugal. Naramdaman kong nasamid ako, nalungkot at nagalit. Nalungkot ako dahil si Enrique ay bata pa at hindi niya pa alam ang buhay at nahulog siya sa isang patibong. Ngunit mas nagalit ako kay Dalisay, isang babae na may asawa at mga anak, na dapat ay alam ang tama sa mali, ngunit hinayaan at tinago niya ito, at tinulungan pa niya ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa iba. Nang sumunod na araw, nagkunwari akong pumunta sa silid ni Dalisay upang manghiram ng hairdryer. Nang bumaba siya sa kusina upang kumuha ng tubig, nakita ko ang lumang kwaderno sa mesa. Mabilis ang tibok ng puso ko, at nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ang ilang pahina. Sa harap ko ay ang mga malinaw na salita, binayaran ang utang ni Enrique, 111,000 sa pangalawang pagkakataon, 155,400. Inilagay sa savings account ni Enrique, 444,000. Natigilan ako. Ang lahat ay maingat na nakatala sa kwadernong iyon. Ang aking pera ay talagang kinuha ng paunti-unti. Mabilis ko itong isinara at inilagay ko ito sa dati nitong posisyon. Nang bumalik si Dalisay, umiti ako ng normal at nagkunwari akong walang nangyari. Ngunit sa aking puso, mayroon na akong ebidensya. Sigurado ako na basta ipakita ko lang ang kwadernong ito, kasama ang mga nakita ko, malalaman ng buong pamilya ang katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naisip ko at nag-alala ako kung sasabihin ko ba kaagad sa aking asawa o hindi. Ngunit naalala ko ang nanginginig na salita ni Enrique, kung hindi, mamamatay ang buong pamilya. Mayroon bang mas mapanganib na puwersa sa likod ng pagsusugal? Kung ilalantad ko ang lahat ngayon, magdudulot ba ako ng problema sa pamilya ng aking asawa? Sa dilim, narinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sinabi ko sa sarili ko, dapat akong maghintay pa at dapat kong alamin ang lahat. Kailangan kong malaman kung sino ang kinakaharap nila at kung gaano kalaki ang utang nila, kung hindi, ang pagsasabi nito ngayon ay magpapasama lang sa sitwasyon. Tumalikod ako at tiningnan ko ang aking asawa
ang kanyang mabait at inosenteng mukha ay mahimbing na natutulog, lalong naging mabigat ang aking puso. Ayaw ko siyang bigyan ng sakit, at ayaw ko siyang maipit sa pagitan ko at ng kanyang pamilya. Kinagat ko ang aking labi, nilunok ko ang aking luha, at nangako ako sa sarili ko, anuman ang mangyari, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan lang ang makakapagpalaya sa lahat. At hindi ko alam na ang daan sa paghahanap ng katotohanan ay magdadala sa akin sa isang gulo, kung saan ang pinakamadilim na lihim ng pamilyang ito ay unti-unting lalabas. Sa mga sumunod na araw, pakiramdam ko ay nakaupo ako sa isang tumpok ng apoy. Sa labas, sinubukan ko pa ring maging kalmado, masaya pa rin akong tumutulong sa aking biyenan sa pagluluto, tinatawag ko pa rin si Dalisay ng matamis, at mumingiti pa rin ako kay Enrique tulad ng isang normal na hipag. Ngunit sa loob, hindi ko na sila itinuring tulad ng dati. Alam ko na ang aking pera ay kinuha. Nalaman ko rin ang mga pahiwatig na si Enrique ay malalim na sa pagsusugal at utang. Gayunpaman, hindi ako nagmamadali dahil mayroon akong isang takot, kung hindi, mamamatay ang buong pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang isang anino na sumusunod sa akin gabi-gabi. Isang gabi, nang matulog na ang lahat, nagkunwari akong lumabas upang tumawag sa aking kaibigan. Sa katunayan, gusto kong magtanong patungkol sa mga taong nagpapautang. Ang aking kaibigan na nagmamaneho ng motorsiklo ay naghihintay ng mga customer sa gabi, kaya alam niya ang maraming bagay. Sinabi niya na sa lugar malapit sa universidad, ang mga taong nagpapautang ay mababangis. Mayroong isang tao na nangutang ng kaunti ngunit hinabol siya at tumakas. Kung ang nakababatang kapatid ng asawa mo ay kasama sa kanila, dapat kang maging maingat. Huwag mong isipin na malulutas ito ng pera. Hahabulin ka nila hanggang sa wala nang matitira. Nang marinig ko yon, nanigas ako. Kaya tama ang aking hinala, si Enrique ay hindi lang natalo sa pagsusugal, kundi nahulog siya sa mga kamay ng mga ganid. Kung ganoon, ang aking mana ay isang patak sa karagatan, at hindi kailanman sapat na pambayad. Nang gabing iyon, nang bumalik ako, dumaan ako sa silid ni Enrique at hindi sinasadya kong narinig siyang nakikipag-usap sa telepono, nanginginig ang kanyang boses. Bigyan mo po ako ng kaunting oras pa, nangangako akong maghahanap ako ng pera. Nag-aalala na ang aking kapatid. Opo, hindi po ako tatakas. Bukas po ay ibibigay ko po sa inyo. Hindi ako huminga at tahimik akong nakatayo. Kaya tama. Si Enrique ay pinipilit at marahil bukas ay mawawala ang natitirang pera. Nang maisip ko yon, kumulo ang dugo ko. Gusto kong sumugod at tanungin si Enrique, bakit mo kinuha ang aking mana? Ngunit pinigilan ako ng aking pag-isip. Kung gagawin ko yon, magiging gulo lang ang lahat at kailangan ko ng mas maingat na plano. Nang sumunod na umaga, nagkunwari akong humingi ng pahintulot sa aking asawa upang pumunta sa isang malayong palengke upang bumili ng mga espesyal na pagkain. Sa katotohanan, gusto kong sundan si Enrique ulit. Gaya ng inaasahan, may dala siyang malaking bag at mukhang lihim at naglakad siya ng diretsyo sa istasyon ng bus. Sinundan ko siya at nanatili ako sa isang sapat na distansya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pumunta sa dati niyang coffee shop, sa halip ay pumunta siya sa isang madilim na bahay sa gilid ng Quezon City. Nakatago ako sa kabilang kalye, at nakita kong binuksan ng isang malaking, may tatoo na lalaki ang pinto para kay Enrique. Tiningnan niya si Enrique ng masama, at matalas ang boses niya, nasaan ang pera? Nanginginig na ibinigay ni Enrique ang bag, narito po, nakahanap po ako ng kaunti. Bigyan niyo po ako ng ilang araw pa. Tinignan ng lalaki ang bag, binilang ang pera, at inihagis niya ang bag sa sahig, sumigaw siya, kaunti lang ito, at gusto mo pa ng dagdag na oras. Nagbabala ako sa iyo, sa susunod na hindi mo ito makuha, huwag mo kaming sisihin, hindi magiging payapa ang iyong pamilya. Narinig ko yon, at muntik nang lumabas ang puso ko, namutla ang mukha ni Enrique, at pinagpapawisan siya, at nauutal siyang tumango. Sa sandaling iyon, nakita ko na hindi na siya ang nakababatang kapatid ng aking asawa na walang respeto, kundi isang batang takot, na naipit sa isang patibong. Ngunit hindi nito pinawi ang galit sa aking puso. Bakit tinulungan ni Dalisay si Enrique na mas lumalim pa sa putik? At bakit ang pera na pinaghirapan ng aking mga magulang para sa akin, ay itinapon sa isang walang katapusang butas? Nang gabing iyon, nagpa siya akong subukang kausapin si Enrique ng diretsyo. Hinanap ko siya sa kanyang silid, at mahinahon kong sinabi, Enrique, gusto kong magtanong, ang mana ko ba ay napunta sa'yo?
Nagulat si Enrique, namula ang kanyang mukha at nauutal siya. Ako. Anong sinasabi mo? Wala akong. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata at bumaba ang boses ko. Nakita ko si Dalisay na nagbigay sa iyo ng pera. Alam ko rin na mayroon kang passbook at narinig kong nagmamakaawa ka sa mga tao sa telepono. Huwag ka nang magsinungaling. Naupo si Enrique sa upuan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng mahabang panahon, yumuko siya at mahina siyang sinabi, pasensya na, hipag, ako ay. Nahulog ako sa pagsusugal. Sa una, naglalaro lang ako para magsaya, ngunit natalo ako ng sunod-sunod at ang mga utang ay tumambak. Kung hindi ako magbabayad, sinabi nila na sasaktan nila ang buong pamilya. Natakot ako at nang makita ito ni Dalisay, tinulungan niya ako. Nang marinig ko yon, sumikip ang aking puso. Naawa ako kay Enrique, ngunit ang sakit dahil sa pagkawala ng pera at ang pagtataksil ay umapaw. Sinubukan kong maging kalmado. Alam mo ba kung ano ang perang iyon? Iyon ang pinaghirapan ng aking mga magulang sa buong buhay nila, at iyon ang kanilang pagmamahal na gusto nilang ipahiwatig sa akin kapag naging manugang ako. Ngunit kinuha mo ito upang gamitin sa pagsusugal. Alam mo ba kung gaano kakamali? Umiyak si Enrique, lumuhod siya, alam ko na mali ako, hipag. Ngunit natatakot ako. Kung hindi ako magbabayad, hindi nila ako hahayaan. Ayaw kong ilagay sa panganib si nanay at ang aking mga kapatid. Ang kanyang luha ay bumagsak, ngunit alam ko na ang pag-iyak ay hindi makakalutas ng problema. Bumuntong hininga ako at tumalikod ako, mabigat ang aking puso. Hindi ko sinabi kay Enrique na mayroon akong ebidensya. Naintindihan ko na kung ilalabas ko ito ngayon, wala itong magbabago, at maaaring malaman ng mga taong nagpapautang ang kwento, at lalo itong magiging mapanganib. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid, at umupo ako, at umiyak ako. Gusto kong sabihin sa aking asawa, gusto kong umasa sa kanya, ngunit natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang katotohanan. Naniniwala siya kay Dalisay, at mahal niya ang kanyang nakababatang kapatid. Kung alam niya na ginawa nila ang ganitong masamang bagay, sigurado akong magugulat siya at susuko. Sa dilim, narinig ko ang hangin na dumadaan sa bintana, at naramdaman kong nalilito ako. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang lumalim pa si Enrique sa putik. Hindi ko hahayaang tulungan pa siya ni Dalisay, at hindi ko hahayaang hamakin ng sinuman ang aking mga magulang. Kailangan kong makahanap ng paraan, isang paraan upang iligtas si Enrique sa patibong, at makakuha ng katarungan para sa aking mga magulang, at para sa aking sarili. Ngunit hindi ko alam na habang lumalalim ako, makakahanap ako ng isa pang lihim. Ang lihim na ito ang siyang magpapaluhod sa buong pamilya sa luha. Pagkatapos ng aking pakikipag-usap kay Enrique, ang aking isipan ay hindi na naging payapa. Alam ko na umamin siya sa isang bahagi, ngunit mayroong isang bagay na hindi niya pa nasasabi. Hindi ako naniniwala na ang lahat ay tungkol lang sa utang sa pagsusugal at pangungutang sa mga ganid. Kung ganoon, hindi sana maingat na isinulat ni Dalisay ang bawat sentimo sa kwaderno. Ang babaeng iyon ay hindi gagawa ng anumang bagay na walang plano. Alam ko iyon. Nagsimula akong bigyan ng pansin ang bawat maliit na kilos ni Dalisay. Sa araw, pinananatili niya ang kanyang madaldal, mabait na mukha na nag-aalaga sa aking biyenan sa bawat pagkain at pagtulog. Ngunit sa hapon, madalas siyang maghanap ng dahilan upang pumunta sa palengke at nawawala siya sa loob ng mahabang panahon. Nang umuwi siya, hindi mabigat ang kanyang bag na nagpapatunay na hindi siya masyadong bumili. Sa mata ng lahat, siya ay isang mabuting manugang, ngunit nakikita ko lang ang tensyon at ang mga nakatagong plano sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya si Enrique. Isang araw, nagpa siya akong sundan siya. Umulan sa araw na yon. Isinuot ko ang aking raincoat at sombrero at tahimik akong naglakad sa likod niya. Ang mga kalsada sa Maynila ay abala at madali akong manatili sa isang distansya nang hindi nahuhuli. Si Dalisay ay naglakad ng diretsyo sa isang coffee shop sa isang maliit na eskinita na hindi pinapansin ng sinuman. Nakatago ako sa isang bubong sa kabila at tiningnan ko ang bukas na salamin. Sa loob ng shop, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng isang estranghero na nakasuot ng maayos, ngunit ang kanyang mukha ay mayroong nakatagong panloloko. Nag-usat sila ng matagal. Si Dalisay ay patuloy na tumatango at minsan ay nagpakita siya ng isang tumpok ng mga papel. Tiningnan ko ito ng maigi ngunit hindi ko ito makita ng malinaw. Pagkatapos ng ilang sandali, binigyan siya ng lalaki ng isang sobre.
Kinuha niya ito at lumuwag ang kanyang mukha na parang nabunutan ng tinik. Naramdaman kong parang may tumusok sa akin, mabilis ang tibok ng puso ko. Kung sa simula, naniniwala akong tinulungan lang niya ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa, ngayon ay nagsisimula akong maintindihan na ang lahat ay hindi simple, mayroon pang ibang koneksyon at iba pang lihim na transaksyon. Nang gabing iyon, matagal akong nag-isip, maraming tanong sa aking isipan. Bakit niya ito itinago? Sa anong gulo nahulog ang aking mana? Sino ang lalaking iyon? At higit sa lahat, anong lihim ang dahilan kung bakit natakot si Dalisay at Enrique na sabihin ang kung malantad ito, mamamatay ang buong pamilya? Nang sumunod na umaga, nagkunwari akong nililinis ko ang sala. Nang natutulog pa ang lahat, binuksan ko ang aking lumang telepono at binuksan ko ang audio recording. Alam ko na ang mga salita ni Enrique ay hindi sapat, kailangan ko ng malinaw na ebidensya. Tahimik kong itinago ang audio recorder sa aparador sa tabi ng sala, kung saan madalas na umuupo si Dalisay upang tumawag. Gaya ng inaasahan. Nang hapon na yon, nang pakinggan ko ito, umalinggaw ang boses ni Dalisay sa recording, "Huwag kang mag-alala, tapos na ang problema sa pera." Si Enrique ay bata pa at inosente, ngunit sa totoo lang ako ang namamahala. Kung magiging maayos ang lahat, magiging payapa ang pamilya. At kung magkaroon ng problema, dapat mong panindigan ang iyong pangako, huwag mong banggitin ang aking pangalan. Nang marinig ko yon, nanigas ako. Kaya si Dalisay pala ang nasa likod ng lahat, hindi lang niya tinulungan si Enrique, kundi nakikipag-ugnayan din siya sa mga tao sa labas. Ginamit niya ang pagiging inosente ni Enrique at ginawa niya siyang panakip. Yumuko ako at bumagsak ang aking luha. Hindi ko alam kung dapat akong maging masaya na unti-unti kong nalaman ang katotohanan o dapat akong matakot dahil ang lihim na iyon ay naglalagay sa buong pamilya sa panganib. Naawa ako sa aking mga magulang at naawa ako sa aking asawa na walang alam. Ngunit nagalit din ako, bakit naglakas loob si Dalisay na hamakin ako at kinuha niya ang pinaghirapan ng aking mga magulang upang bilhin ang kanyang kapayapaan. Nang gabing iyon, nagpa siya akong harapin siya sa isang pagkakataon. Pumunta ako sa silid niya at mahina akong tumawag, "Dalisay, gusto kitang kausapin." Tiningnan niya ako, medyo nagulat siya, at mumiti siya ng pilit, "Ano ng problema, manugang? Hindi ka pa ba sanay sa bahay ng iyong asawa?" Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, kalmado ngunit matatag ang boses ko, "Gusto ko lang magtanong, nasaan ang mana na ibinigay sa akin ng aking mga magulang?" Nagulat siya, ngunit mabilis niyang naging kalmado ang kanyang mukha. At tumawa siya ng parang nangaasar, "Naku, ano nang kinalaman ko doon? Tinanong mo ako, ikaw ang may hawak nito, hindi ako." Kinagat ko ang aking mga ngipin, at naglakas loob ako, mahina ang boses ko, "Nakita kitang nagbigay ng pera kay Enrique. At alam ko rin na mayroon kang kwaderno. Huwag ka nang magsinungaling." Nag-alab ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumuntong hininga siya, at mahina siyang tumawa, "Napakagaling mo, mukhang hindi ka isang manugang na madaling apihin, ngunit bata ka pa. Mayroong mga bagay na kung malalaman mo, magpapahirap lang sa'yo. Ang perang iyon, ituring mo na lang na wala ka niyan. Ituring mo na lang na ibinigay ito sa'yo ng iyong mga magulang upang magkaroon ng kapayapaan sa buong bahay na ito. Ito ay isang biyaya para sa'yo." Nanginginig ako at mahigpit kong hinawakan ang aking damit. Ang mga salita niya ay parang isang sampal sa aking mukha. Kapayapaan. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang magdesisyon sa pera na iyon? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang kumuha ng pawis at luha ng aking mga magulang upang bilhin ang kapayapaan? Gusto kong sumigaw, gusto kong sumugod sa kanya, ngunit nakita ko ang isang malamig, mapanlinlang na tingin sa kanyang mga mata. Nilunok ko ang aking galit at tumalikod ako, masakit ang puso ko, ngunit mas naging matatag ako kaysa sa dati. Naintindihan ko na hindi ko siya kayang harapin ng diretsyo ngayon dahil masyado siyang tuso. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya at kailangan ko ng isang plano. Nang gabing iyon, kinuha ko na naman ang audio recorder at paulit-ulit kong pinakinggan ang boses ni Dalisay. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa aking puso, ngunit nagbigay rin ito sa akin ng lakas. Alam ko na sa araw na malalantad ang katotohanan, luluhod ang buong pamilya sa harap ng aking mga magulang at sa harap ko. Sinabi ko sa sarili ko, "Dalisay, pinili mo ang daan na ito. Huwag mo akong sisihin kung ilalantad ko ang lahat ng iyong mga lihim."
At hindi ko alam na pagkatapos lang ng ilang araw, mayroong isang bagay na biglang mangyayari na hindi maihahanda ng buong pamilya. Pagkatapos ng ilang araw pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap na yon, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang tanda sa bahay ng aking biyenan. Ang aking biyenan, si Lourdes, na sikat sa pagiging istrikto ngunit kalmado, ay biglang naging balisa, at ang kanyang mukha ay laging madilim. Maraming beses ko siyang nakitang nakaupo sa labas, may hawak na tasa ng tsaa, ngunit malayo ang tingin. Minsan ay tinawag niya ang nakatatandang kapatid ng aking asawa, si Lito, sa silid, at nag-usap sila ng matagal na nakasarado ang pinto. Nang lumabas siya, kinakabahan ang kanyang mukha, at mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Tinanong ko siya ngunit umiling lang siya, wala lang, huwag kang mag-alala. Ngunit alam kong mayroong malaking bagay na nangyayari, at naramdaman ko na may kinalaman ito sa mga lihim na tinatago ni Dalisay. Isang hapon nang natutulog ang lahat, bumaba ako sa kusina upang uminom ng tubig at hindi sinasadya kong narinig ang boses sa sala. Iyon ay ang boses ni Dalisay na mahina siyang nakikipag-usap sa telepono. Ibinigay ko na ang lahat ng pera, huwag niyo na akong pilitin. Kung patuloy kayong gagawa ng gulo, huwag niyo akong sisihin kung ilalantad ko ang lahat. Mayroon din akong ebidensya, hindi lang kayo. Natigilan ako at parang tumigil ang dugo sa aking mga ugat. Kaya si Dalisay ay hindi lang biktima ng mga taong nagpapautang, kundi nakikipag-ayos at nakikipagkasundo siya sa kanila. Sa ibang salita, mayroon siyang isang lihim na sapat na upang takutin sila. Nang hapon na yon, habang kumakain ang buong pamilya, biglang may dalawang estranghero na may tatoo ang pumunta sa gate. Ang kanilang boses ay matalim at umalinggaw sa buong bakuran, mayroong Enrique sa bahay na ito. Lumabas ka at pag-usapan natin ang utang. Nagulat ang aking biyenan at muntik nang mahulog ang kanyang mangkok ng sabaw. Namutla ang mukha ni Enrique, nag-aalangan siyang tumayo, ngunit si Dalisay ay mas mabilis, tumakbo siya at hinarang ang pinto, at matalas ang boses niya, tumahimik kayo, nasa loob tayo ng bahay, hindi kayo maaaring gumawa ng gulo dito. Tumawa ang isang lalaki, at nagbigay siya ng banta, gulo. Kung ayaw mong mapahiya, bayaran mo ang utang. Ang interes ay tumataas at hindi kami maghihintay ng matagal. Tandaan mo, kung hindi sapat sa huli ng buwan, huwag mong asahan na magiging payapa ang iyong pamilya. Nakaupo ako sa hapagkainan, nanginginig ako ngunit sinubukan ko pa ring maging kalmado. Namutla ang aking biyenan at nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumayo ang aking asawa, si Rafael, na gustong magtanong, ngunit si Dalisay ay mabilis na tumalikod, ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo, umupo ka. Trabaho ko ito, haharapin ko ito. Natigilan ang buong pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong mukha ni Dalisay, hindi na siya ang mabait at masunuring manugang. Lumabas siya, at kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa, at ibinigay niya ito sa mga lalaki. Tiningnan nila ang pera at sumimangot sila, hahayaan ka namin sa pagkakataong ito, ngunit tandaan mo, kung hindi sapat sa huli ng buwan, huwag mo kaming sisihin. At umalis silang dalawa at iniwan ang isang mabigat na kapaligiran. Nang magsara ang gate, pinalo ng aking biyenan ang kanyang kamay sa mesa, nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng galit, Dalisay, ano ito? Bakit mayroong mga taong ganoon na pumupunta sa bahay at naniningil ng utang? Bakit wala akong alam? Huminga ng malalim si Dalisay at walang pakialam siyang sumagot, Ina, tapos na ang lahat, maliit lang iyan, hindi niyo kailangang mag-alala. Nanginginig ang aking biyenan sa galit, maliit lang iyan, at naglakas loob silang pumunta sa bahay. At ikaw, Enrique, ano ang ginawa mo? Yumuko si Enrique at wala siyang masabi. Nakaupo ako sa tabi at sumikip ang puso ko. Ito ay ang pagkakataon na ilantad ang katotohanan, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam ko na hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong hintayin si Dalisay na ilantad ang sarili niya sa harap ng buong pamilya, nang walang pagtatangi. Nang gabing iyon, nang matulog na ang lahat, lumabas ako sa daanan upang magpahangin, at hindi sinasadya kong nakita si Enrique na nakaupo ng mag-isa sa isang bato, namumula ang kanyang mga mata. Mahina akong umupo sa tabi niya, at mahina kong sinabi, Enrique, hahayaan mo bang magpatuloy ang lahat ng ganito? Nasamid siya at hindi siya tumingin sa akin. Mali po ako, ate, ngunit ngayon ay wala na akong makatakasan, hindi nila ako hahayaan. Sinabi ni Dalisay na basta magbigay ako ng kaunting pera pa, magiging maayos na ang lahat, hindi ko alam kung dapat akong maniwala sa kanya. Tumingin ako sa kanya, nalungkot at nagalit. Si Enrique ay masyadong bata,
at nahulog siya sa gulo ng pagsusugal, at ngayon ay naging biktima siya ng mga taong nagpapautang. Ngunit ang mas nagpagalit sa akin ay si Dalisay, ang tuso na babaeng nagtatago pa rin kay Enrique, at sabay na nagtatago sa buong pamilya. Hindi ako makatulog. Nagpasya akong pumunta sa mas malayo, at alamin kung saan nakuha ni Dalisay ang pera na ibinigay niya sa araw na yon. Dahil sigurado ako na ang pera ay hindi sa kanya, kundi sa isang bagay na may pahiwatig. Nang sumunod na araw, lihim akong pumunta sa silid ni Dalisay nang lumabas siya. Sa drawer ng kanyang mesa, maliban sa ilang maliliit na bagay, nakahanap ako ng isang tumpok ng mga papel ng lupa at isang sertipiko ng pagmamay-ari. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ito, at iyon ay ang sertipiko ng pagmamay-ari na nakapangalan sa aking biyenan na namatay ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit sa likod ay isang papel na nagbibigay ng kapangyarihan kay Dalisay na isanla ang lupa. Nasamid ako at naintindihan ko kaagad kung ano ang nangyayari. Hindi lang niya kinuha ang aking mana, kundi lihim din niyang isinanla ang ari-arian ng pamilya ng aking asawa upang magkaroon ng pera para kay Enrique. Kaya ang bawat makapal na sobre na ibinigay niya sa mga ganid ay mula sa pagbabayad ng kinabukasan ng buong pamilya. Niyakap ko ang tumpok ng mga papel at bumagsak ang aking luha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung sasabihin ko ito ngayon, tiyak na babagsak ang aking biyenan, at ang aking asawa ay magugulat at mawawalan ng tiwala. Ngunit kung mananahimik ako, hahayaan ko lang si Dalisay na magpatuloy sa pagkontrol at mawawala ang ari-arian ng buong pamilya. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ng aking asawa, at tinitignan ko ang kanyang mabait na mukha, sumakit ang aking puso. Bumulong ako, mahal, pasensya na dahil hindi ko pa masabi sa iyo ang lahat, ngunit nangangako akong gagawin ko ang lahat upang ilantad ang katotohanan. Gaano man ito kahirap, hindi ko hahayaang hamakin ang aking mga magulang, at hindi ko hahayaang patuloy na utusan ni Dalisay ang pamilyang ito. At alam ko na ngayon ay oras na para ilantad ang katotohanan. Mula sa sandali na nalaman ko na isinanla ni Dalisay ang sertipiko ng pagmamay-ari, ang aking puso ay parang may kamay na humihigpit. Sa bawat hapunan, nang makita ko ang aking biyenan na walang pakialam na naglalagay ng gulay sa plato ng kanyang mga anak at apo, at nang makita ko ang aking asawa na inosenteng nakikipag-usap, lalo akong nasasaktan. Dahil ako lang ang nakakaalam na ang payapang bahay na ito ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa sandaling malantad ang lihim, wala ng lugar ang buong pamilya. Hindi ko na ito kayang itago pa. Ngunit naintindihan ko rin na kung salita lang, si Dalisay ay sapat na matalino upang tanggihan ang lahat. Kailangan ko ng isang paraan upang hindi siya makatanggi. Isang hapon, nagkunwari akong humingi ng tulong kay Dalisay na pumunta sa palengke upang bumili ng mga bagay para sa isang handaan. Sa daan, lihim kong binuksan ang audio recorder sa aking bulsa. Matalino kong sinimulan ang pag-uusap, hipag, napansin kong nag-aalala ka tungkol sa pera kamakailan. Alam kong si Enrique ay bata pa at may utang, at sigurado akong nahihirapan ka. Nagulat si Dalisay at tumawa siya ng walang gana, kung mahirap kailangan ko itong dalhin. Walang ibang tao sa bahay na ito ang nag-aalala. Kung hindi ako ang gumawa nito, tiyak na babagsak na ang buong pamilya. Pinigilan ko ang aking hininga, at nagtanong pa ako. Narinig ko na mayroong tao sa pamilya na isinanla ang sertipiko ng pagmamay-ari upang magbayad ng utang. Totoo ba yon? Mabilis siyang tumalikod at tiningnan ako, ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo, hanggang saan ang nalalaman mo? Sa totoo lang, ang bagay na iyan ay hindi para sayo. Ginawa ko ito upang iligtas ang buong pamilya. Kung mawawala ito, dapat tiisin ng buong pamilya, hindi lang ng isang tao. Kaya mas mabuti para sa iyo na manahimik at magkunwari kang walang alam. Mahina akong tumango at wala na akong sinabi, ngunit sa aking puso ay masaya ako. Sa ilang salita lang, na-record ko ang halos buong katotohanan na inamin ni Dalisay. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, tahimik akong umupo at naghintay ako ng tamang oras. Nang matapos ang kalahati ng hapunan, inilagay ko ang aking kutsara at nanginginig ngunit matatag ang boses ko, "Nanay, mahal. Mayroong bagay na hindi ko na maaaring itago." Tumingin sa akin ang buong pamilya. Sumimangot ang aking biyenan, "Ano ng problema?" Kinuha ko ang audio recorder mula sa aking bulsa, at binuksan ko ang pag-uusap kaninang hapon. Ang boses ni Dalisay ay malinaw na umalingaw-ngaw sa hapagkainan, ginawa ko ito. Kung hindi, babagsak na ang buong pamilya.
Isinanla ko ang sertipiko ng pagmamay-ari, kung mawawala ito, dapat tiisin ng buong pamilya. Ang kapaligiran ay natahimik na parang mayroong nagbuhos ng malamig na tubig. Nanginginig ang aking biyenan, nahulog ang kutsara sa kanyang kamay, at tumunog ito sa plato. Nagblink ang aking asawa, at tumalikod siya upang tignan ang kanyang hipag. Dalisay, ano ito? Naglakas loob ka bang isanla ang sertipiko ng pagmamay-ari ng mga magulang? Namutla si Dalisay, ngunit mabilis siyang naging kalmado, at tumawa siya ng walang gana. Sinabi ko na, kung hindi ko ginawa iyon, nasira na ang buong pamilya. Sino sa inyo ang nag-alala para kay Enrique? Mayroong naglakas loob na tumayo. Ginawa ko ito para sa pamilyang ito. Umiyak ang aking biyenan, at bumagsak ang kanyang luha. O aking Diyos, ang sertipiko ng pagmamay-ari ay ang pinaghirapan ng ating mga ninuno. Bakit ka naglakas loob na gawin ito nang walang pahintulot? Ano ako sa iyo, Dalisay? Nanginginig si Enrique, lumuhod siya, nanay. Pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat. Nalulung po ako sa pagsusugal at utang, ginawa lang po ito ni Dalisay dahil sa pagmamahal sa akin. Nagalit ang aking asawa, tumayo siya, at sumigaw siya, pagsusugal. Ang halaga ng pagsusugal ay ang pagbebenta ng buong bahay na ito. At ikaw, Dalisay, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang isanla ang ari-arian? Alam mo ba ang mga epekto? Ang kapaligiran sa bahay ay parang sumabog. Nakaupo ako doon at tiningnan ko ang lahat, nasasaktan ako, ngunit nakahinga rin ako ng maluwag. Sa wakas, ang katotohanan ay nailantad, at hindi na ito ang pasanin ko lang. Ngunit si Dalisay ay hindi nagpakita ng pagsisisi, sa halip ay itinaas niya ang kanyang ulo, at matalas ang boses niya, sinisisi niyo lang ako, ngunit mayroong nakakaintindi ba kung ano ang ginawa ko upang protektahan ang bahay na ito? Kung hindi ako nagbigay ng pera, gagawa sila ng gulo, at hindi lang si Enrique kundi ang buong pamilya ay hindi magiging payapa. Sa tingin niyo ba ay masaya ako? Umiyak ang aking biyenan, pinoprotektahan mo kami sa pamamagitan ng pagbebenta sa aming mga ninuno, at pagbebenta sa tiwala ng pamilya. Nang makita ko yon, sumakit ang aking puso. Alam ko na ang aking biyenan ay nagpapahalaga sa dangal, at ang pagiging niloko ng kanyang manugang at pagsanla ng ari-arian ng pamilya ay isang malaking sampal. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, sa wakas ay tumahimik ang aking asawa at mahina, ngunit matatag siyang nagsalita, hindi na ito maitatago pa. Bukas ay pupunta ako upang tubusin ang sertipiko ng pagmamay-ari. Anuman ang mangyari, kailangan kong protektahan ang lupa ng ating mga ninuno. Enrique, mula ngayon, kailangan mong huminto sa lahat ng ito, wala ng pera para sa iyo. Umiyak si Enrique, at patuloy siyang tumango, ngunit si Dalisay ay nanahimik, mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi, sa kanyang mga mata ay mayroong hindi maipaliwanag na bagay, galit, mapanlinlang, at parang mayroong lihim na hindi pa nalalantad. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Alam ko na ang katotohanan ay nailantad na, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang huling tingin ni Dalisay ay nagpalamig sa akin. May kutob ako na mayroon pa siyang ibang baraha, isang mas malaking lihim na handa niyang ilabas kapag naipit na siya sa sulok. Sinabi ko sa sarili ko, nagsisimula pa lang ang laban na ito, at sa susunod, marahil ay luluhod ang buong pamilya dahil sa mas malupit na katotohanan. Pagkatapos ng maalong hapunan, wala nang sinuman sa bahay ang naging payapa tulad ng dati. Ang aking biyenan ay nakahiga sa kama buong gabi, patuloy na umiiyak, bumubulong, mga ninuno, ganito ba ang nangyari sa aking mga anak? Ang aking asawa ay hindi karaniwang tahimik, nakaupo sa kanyang silid, namumula ang kanyang mga mata. Si Enrique ay nagtago, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa sinuman. Samantala, si Dalisay, ang taong gumawa ng lahat, ay nanatiling kakaibang kalmado. Pagkatapos maghugas ng mga plato, umakyat siya sa kanyang silid, at isinara niya ang pinto, at hinayaan niya ang buong pamilya na magdusa. Alam kong ang isang babae na tulad niya ay hindi madaling sumuko. Ang malamig na tingin niya kagabi ay parang nakaukit pa rin sa aking isipan. At nang sumunod na umaga, nagbago ang lahat. Bago pa man makabangon ang aking biyenan, lumabas si Dalisay sa gitna ng bakuran, may dala siyang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw, at sapat na para marinig ng buong pamilya. Sinabi ko na, hindi niyo maintindihan ang lahat. Ngayon, makinig kayo ng maigi. Hindi ko ginusto ito, ngunit pinilit niyo akong gawin ito. Nagulat ang aking asawa, Dalisay, ano ng plano mo na naman? Inihagis niya ang tumpok ng mga papel sa mesa. Nanginginig akong binuksan ito at natigilan ako.
Sa loob ay mga kontrata ng utang at mga resibo na may pirma ng aking biyenan na namatay ilang taon na ang nakalilipas. Malinaw na nakasulat doon ang isang malaking utang na kinuha niya sa isang grupo ng mga taong nagpapautang ng lihim. Nagulat ako at tumalikod ako at tiningnan ko ang aking biyenan. Namutla siya at nanginginig siyang kinuha ang papel, hindi. Hindi ito totoo. Hindi siya pipirma dito. Tumawa si Dalisay nang may pahiwatig. Inakala mo na ang iyong ama ay isang mabait na tao, ngunit sa totoo lang, bago siya namatay, baon na siya sa utang. Dahil sa utang na ito, hinahabol tayo. Ako ang tanging tao na nakakaalam at nag-alala sa lahat ng ito. Kung hindi ako ang nag-alala, tiyak na nasa kalsada na kayo. Naging mabigat ang kapaligiran. Tiningnan ko ang aking asawa at namutla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata. Bumulong siya, hindi ito totoo. Ang aking ama. Umiyak ang aking biyenan at bumagsak siya sa upuan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit naglakas loob si Dalisay na magtaas ng ulo at kung bakit niya nilinlang ang buong pamilya. Kaya mayroon siyang nakakatakot na lihim, isang lihim na hindi kailanman nalaman ng aking biyenan at ng kanyang mga anak. Hinigpitan ko ang aking kamay, gulong-gulo ang puso ko. Kung totoo na may utang ang aking biyenan, mahirap sisihin si Dalisay sa pag-aalala sa loob ng matagal na panahon. Ngunit alam ko rin na hindi siya kasing inosente tulad ng sinasabi niya. Ang isang matalinong babae na tulad niya ay tiyak na sinamantala ang sitwasyon, parehong nagtago at kinontrol ang lahat. Parang nawalan ng kalmado ang aking asawa, at sumigaw siya, kung totoo na may utang ang aking ama, bakit hindi mo sinabi sa simula? Bakit hinayaan mo ang buong pamilya na mamuhay sa isang ilusyon, at ngayon ay ilalabas mo ito? O kaya sinamantala mo ang sitwasyong ito upang kumilos ng mag-isa, kinuha mo ang mana ng aking asawa, at isinanla mo pa ang sertipiko ng pagmamayari. Nag-alab ang mga mata ni Dalisay ngunit matalas ang kanyang boses. Nanahimik ako para sa kapayapaan. Kung sinabi ko ito ng mas maaga, sino ang maniniwala sa akin? Kinailangan kong dalhin ang pasanin para sa inyong mga magulang. Ang pagkuha ng pera at pagsasanla ay ang tanging paraan upang bayaran ang utang. Napakadali para sa inyong umupo at manghusga. Niyakap ng aking biyenan ang kanyang mukha at umiyak at gulong-gulo ang puso ko. Naawa ako sa aking asawa at biyenan, ngunit nagalit ako sa paraan ni Dalisay na gawin kanya ang lahat ng gawa. Itinuring niya ang aking pagkawala bilang isang maliit na bagay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naalala ko ang mga mata ng aking ina noong ibinigay niya sa akin ang mana. Ingatan mo ito, huwag mong hahayaang samantalahin ka ng sinuman. Gayunpaman, ngayon, ang pera ay naging numero sa isang madilim na kontrata ng utang at walang bakas. Bumagsak ang aking luha ngunit mabilis ko itong pinunasan. Sinabi ko sa sarili ko na anuman ang lihim, anuman ang dahilan ni Dalisay, wala siyang karapatan na kunin ang pinaghirapan ng aking mga magulang. Kailangan kong makakuha ng katarungan. Nang sumunod na umaga, kinausap ko si Enrique ng pribado. Nakaupo siya sa kanyang silid at mukhang pagod siya. Mahina kong sinabi, Enrique, hindi na ako galit sa iyo, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Totoo ba na pinirmahan ng iyong ama ang mga papel na ibinigay ni Dalisay? Tumingin sa akin si Enrique at namumula ang kanyang mga mata. Nanahimik siya sa loob ng mahabang panahon at mahina siyang sinabi, hindi rin ako sigurado. Hindi ko pa nakita ang aking ama na pumirma sa mga papel na ito. Sinasabi lang ito ni Dalisay. Sabi niya, nangutang ang aking ama para sa pamilya at itinago niya ito. Pagkatapos ng kamatayan ng aking ama, kinuha ni Dalisay ang lahat at hindi ako naglakas loob na magtanong. Natigilan ako. Biglang nagkaroon ng pagdududa. Paano kung ang mga papeles na yon ay hindi totoo? Paano kung ginawa lang ito ni Dalisay upang maging bida siya, upang gawing legal ang pagkuha niya ng pera? Ang pag-isip na iyon ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Bigla kong naintindihan, kung ito ay totoo, si Dalisay ay hindi lang mapanlinlang kundi malupit din na sinamantala niya ang pagkamatay ng kanyang biyenan upang itago ang kanyang mga maling gawa. Nagpasya akong kumpirmahin ito. Dinala ko ang isang photocopy ng kontrata sa isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho bilang abogado. Pagkatapos ng pagsusuri, sumimangot ang aking kaibigan, ang pirma ay may mga tanda ng pagkopya, ang mga papel ay hindi lehitimo at maaaring peke ito. Nang marinig ko yon, nanigas ako.
Kung totoo na peke ito, ibig sabihin ay niloko ni Dalisay ang buong pamilya sa loob ng matagal na panahon at ginawa niya ang kanyang sarili na isang bayani habang siya ang may kasalanan. Bumalik ako at tiningnan ko ang buong pamilya na nalulumbay at kumulo ang dugo ko. Alam ko na sa sandaling malantad ang katotohanan ito, hindi lang mawawalan ng kapangyarihan si Dalisay, kundi haharapin din ng buong pamilya ang isang malaking gulo. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng bintana at narinig ko ang malamig na hangin. Mahina kong sinabi sa sarili ko, darating ang araw na iyon. Ang araw na ang buong pamilya ay luluhod sa harap ng katotohanan, at sa sandaling iyon, ang katarungan para sa aking mga magulang at para sa akin ay maibabalik. Pagkatapos kong marinig ang kumpirmasyon ng aking kaibigan na abogado tungkol sa mga peking papeles na ibinigay ni Dalisay, ang aking puso ay natigilan. Galit, nag-aalala at natatakot. Galit dahil ang pinaghirapan ng aking mga magulang ay kinuha upang itago ang isang panloloko. Nag-aalala dahil ang buong pamilya ng aking asawa ay nakalubog sa isang drama na ginawa niya. Natatakot dahil kung ilalantad ko ang katotohanan ito, babagsak ang buong pamilya. Upo ako ng ilang oras sa aking silid, tinitingnan ang dilaw na ilaw sa dingding, namumula ang aking mga mata, at ang mga salita ng aking kaibigan ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, ang pirma ay may mga tanda ng pagkopya. Ang mga papel ay hindi lehitimo at maaaring peke ito. Isang pangungusap lang ngunit parang isang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Kaya hindi lang kinuha ni Dalisay ang aking mana, isinanla ang sertipiko ng pagmamay-ari, kundi gumawa pa siya ng isang malaking kwento tungkol sa utang upang gawing legal ang kanyang mga ginawa. Alam ko na oras na para kumilos, ngunit naintindihan ko rin na kung ilalabas ko ang katotohanan ng walang plano, ang buong pamilya ay sasabog. Ang aking biyenan ay magkakasakit. Ang aking asawa ay magdurusa dahil sa pagtataksil ng kanyang hipag. Kailangan ko ng isang tamang oras, isang paraan na sapat na upang hindi siya makatanggi. Pagkatapos ng ilang araw, lihim akong bumalik sa tanggapan ng abogado kasama ang orihinal na mga papeles na lihim kong pinotokopi. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, matatag na kinumpirma ng aking kaibigan, ang pirma ay hindi tugma sa pirma ng namatay. May mga tanda ng pagkopya sa sulat. Ito ay isang peke. Kung ipapasuri natin ito, sigurado na hindi makakatakas si Dalisay. Natigilan ako. Kaya malinaw. Ngunit ginamit niya pa rin ito bilang isang panangga upang takutin ang buong pamilya, sa totoo lang, isang tuso na drama lang. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, ang kapaligiran ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang aking biyenan ay hindi pa rin nakakarecover mula sa gulat, patuloy lang siyang bumubuntong hininga. Ang aking asawa ay tahimik, kumakain ng walang gana. Si Enrique ay nagtago sa kanyang silid, at hindi siya naglakas loob na lumabas. Si Dalisay lang ang kalmado, at naglakas loob pa siyang tumawa na parang siya ang bayani. Umupo ako at tiningnan siya, puno ako ng galit, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam ko na hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ko siyang hayaan na ilantad ang sarili niya ng higit pa, upang makita ng buong pamilya ang katotohanan. Dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang araw, mayroong malayong kamag-anak na pumunta upang bumisita. Habang nag-uusap, binanggit ng isang tiyo ang tungkol sa aking biyenan na sikat sa pagiging tapat, at hindi kailanman nagkaroon ng utang. Umiyak ang aking biyenan, nasamid siya, napakabuti niyang tao, at ngayon ay sinasabi na may utang siya, paano ako mamumuhay sa harap ng aming mga ninuno. Agad na sumali si Dalisay, nanay, hindi alam ng tiyo. May utang talaga ang ama. Mayroon akong mga papeles. Kinuha ko ang pasanin at walang ibang gumawa. Agad akong tumayo, mabilis ang tibok ng puso ko, at kinuha ko ang tumpok ng mga papeles na inihanda ko. Nanginginig ang boses ko ngunit matatag, Dalisay, naglakas loob ka bang ipasuri ang mga papeles na ito? Dahil humingi ako ng tulong sa isang abogado, at sinabi niya na peke ito. Nagulat ang buong pamilya. Nanlaki ang mga mata ng aking biyenan, tumayo ang aking asawa, peke. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko ng diretsyo si Dalisay. Ang pirma ay hindi sa ama. Ang mga papeles na ito ay ginawa lang upang itago ang katotohanan na kinuha mo ang aking mana at isinanla mo ang sertipiko ng pagmamay-ari. Naglakas loob ka bang ipasuri ito ng hayagan? Nagbago ang kulay ng mukha ni Dalisay, namutla siya, ngunit mabilis niyang naging kalmado ang kanyang sarili, at tumawa siya ng may pahiwatig, matalas ang boses niya, napakagaling mo,
Ngunit sa tingin mo ba ay isang salita lang ng isang abogado ay makakapagpabagsak sa akin? Ang bahay na ito ay nandito pa rin dahil sa akin. Peke man o hindi ang mga papeles, sino ang nakakaalam? At kung peke ito, ano? Naglakas loob ba kayong magreklamo at ilantad ito sa publiko at ang buong pamilya ay mapapahiya? Sino ang makakaya noon? Naging mabigat ang kapaligiran. Nakita kong nanginginig ang aking asawa, namumula ang kanyang mga mata habang tiningnan niya ang kanyang hipag, naglakas loob ka. Sinamantala mo ang pagkamatay ng ama upang gumawa ng kwento tungkol sa utang. Ano ang tingin mo sa pamilyang ito? Ang aking biyenan ay muntik ng mahimatay at mahigpit niyang hinawakan ang upuan. Tumakbo ako upang tulungan siya at bumagsak ang aking luha. Mahina siyang sinabi, Dalisay, bakit ka napakasama? Patay na siya, ngunit hindi mo pa rin siya hinayaan. Ngunit si Dalisay ay hindi nagpakita ng pagsisisi, sa halip ay nagkaroon ng isang madilim na tingin sa kanyang mga mata, masama ako. Ginawa ko ang lahat upang hindi masira ang bahay na ito. Isipin niyo, kung hindi ako gumawa ng dahilan upang kumuha ng pera para sa kanila, saan na kaya si Enrique? Sa tingin niyo ba ay inosente kayo? Subukan inyong lumabas, sino ang tatanungin nila tungkol sa utang? Hindi ba ang buong pamilya? Natahimik ang buong silid. Tiningnan ko siya at naramdaman kong nanginginig ako. Ang babaeng ito ay hindi lang mapanlinlang, kundi puno rin siya ng plano, at handa siyang ilagay ang buong pamilya sa panganib upang protektahan ang sarili niya. Kinagat ko ang aking labi, nanginginig ang boses ko, ngunit matatag, Dalisay, hindi ko itinatanggi na tinulungan mo si Enrique, ngunit ang paraan mo ay mali. Mali ito mula sa sandali na kinuha mo ang aking mana nang hindi nagtatanong. Mali ito mula sa sandali na ginawa mo ang peking mga papeles. Mali ito mula sa sandali na hinamak mo ang aking mga magulang. Ngayon, sa harap ng buong pamilya, sinasabi ko ng malinaw, hindi ko ito hahayaan. Kung hindi ka aamin, hihingi ako ng tulong sa mga otoridad. Nagulat ang buong pamilya sa akin. Hinigpitan ng aking asawa ang aking kamay, at nagkaroon siya ng matatag na tingin sa kanyang mga mata. Umiyak ang aking biyenan, at mahina siyang tumango, ginawa mo ang tama, hindi natin maaaring hayaan ang kasamaan na takpan ang lahat. Si Dalisay lang ang tumawa ng walang gana, ngunit nanginginig ang kanyang bibig, at mayroong takot sa kanyang mga mata. Alam ko na sa pagkakataong ito ay naipit na siya sa sulok, ngunit naintindihan ko rin na ang isang tao, na tulad ni Dalisay ay hindi madaling sumuko, at may kutob ako na mayroon pa siyang isang baraha na hindi niya pa nilalabas. Huminga ako ng malalim at bumulong ako, anuman ang itinatago mo, ang araw na malalantad ang katotohanan ay malapit na. At sa araw na yon, ang buong pamilya ay luluhod sa harap ng hustisya, at sa harap ng pagmamahal ng aking mga magulang. Pagkatapos ng araw na hayagan kong inilantad ang peking mga papeles, ang kapaligiran sa pamilya ng aking asawa ay ganap na nagbago, wala na ang mga masayang tawanan, sa halip ay isang mabigat at tensyonadong kapaligiran. Mabilis na bumagsak ang aking biyenan, at nanatili siya sa kama, at hindi siya kumakain. Ang aking asawa ay parehong galit at nasasaktan, at hindi na siya tumitingin sa kanyang hipag ng may tiwala tulad ng dati. Samantala, si Enrique ay nanatili sa kanyang silid, iniiwasan ang lahat. Si Dalisay lang ang hindi pa rin sumusuko. Ang babaeng iyon ay parang isang matalinong lobo na naipit sa sulok, ngunit hindi sumuko. Naintindihan ko na mayroon siyang ibang baraha. At nangyari yon sa isang paraan na nagpagulat sa buong pamilya. Isang gabi, pagkatapos kumain, inilagay ni Dalisay sa harap namin ang isang bagong tumpok ng mga papeles, mayroong pagmamalaki sa kanyang mga mata. Inakala niyong matalino kayo, at gusto niyo akong itulak sa dulo. Sige, kung magiging masama ako, hindi ko na kailangang itago pa. Ito ang katotohanan na hindi niyo kailanman inasahan. Sumigaw ang aking asawa, ano pa ang masasabi mo? Dalisay, malinaw na ang peking mga papeles, ano pa ang plano mo? Tumawa si Dalisay ng walang gana, at ibinigay niya sa amin ang tumpok ng mga papeles. Nanginginig akong kinuha ito at natigilan ako. Iyon ay ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Enrique ay hindi anak ng aking biyenan. Sumabog ang buong silid. Ang aking biyenan ay parang tinamaan ng kidlat, nanginginig ang kanyang mga kamay at nauutal ang kanyang bibig, hindi. Hindi ito totoo. Anak ko si Enrique, paano naging? Walang pakialam na sumagot si Dalisay, matalas ang boses niya, si Enrique ay anak mo, ngunit hindi siya anak ng ama.
Dahil sa katotohanan ito, ang ama ay naging malungkot at naghanap siya ng alak upang makalimutan ang problema. Ako ang nakakaalam ng kwentong ito sa loob ng mahabang panahon. Sinabi niya sa akin ang lihim na ito at hindi sa sinuman. At ako rin ang nagtago nito at nag-alaga sa dangal ng pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Natigilan ako at mabilis ang tibok ng aking puso. Ang katotohanan ito ay napakalupit. Tiningnan ng aking asawa si Enrique, ang kanyang mga mata ay parehong nagulat at nalungkot. Yumuko si Enrique, nanginginig ang buong katawan niya at bumagsak ang kanyang luha. Sumigaw ang aking biyenan at niyakap niya ang kanyang dibdib. Dalisay, tumahimik ka, nagsisinungaling ka. Ako. Hindi ako naniniwala. Ngunit si Dalisay ay kalmado pa rin, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang nanalo. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit ang resulta ng test ay hindi kailanman mali. Namatay ang ama ng may galit dahil niloko siya, at ako lang ang nakakaintindi sa kanya, nakabahagi sa kanyang problema. Sa tingin niyo ba ay nagsinungaling ako dahil sa pera? Hindi, ginawa ko ang lahat upang hindi masira ang bahay na ito dahil sa maruming lihim na yon. Naging mabigat ang kapaligiran. Tiningnan ko si Enrique at sumikip ang aking puso. Siya ay isang inosenteng bata, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang nakakatakot na gulo na ito. Ang aking biyenan ay bumagsak sa sahig. Tumakbo ang aking asawa upang tulungan siya at bumagsak ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit naglakas loob si Dalisay na hamunin ako. Dahil sa kanyang mga kamay, mayroon siyang hindi lang pera, mga papeles, kundi isang nakakatakot na lihim ng pamilya. Naintindihan niya na sa sandaling malantad ang katotohanan ito, masisira ang buong pamilya, at walang sinuman ang may lakas upang akusahan siya. Natigilan ako, at ang aking puso ay puno ng mga damdamin, nalulungkot ako para sa aking biyenan, nasasaktan ako para sa aking asawa, at nagalit ako sa paraan ni Dalisay na gamitin ang sakit na ito upang itago ang kanyang mga pagkakamali. Nang gabing iyon, walang sinuman ang nakatulog sa pamilya. Ang pag-iyak ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa bahay na nakakapanakit. Tahimik na umalis si Enrique at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Ang aking asawa ay nakaupo ng tulala, walang laman ang kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Anuman ang katotohanan, si Enrique ay kapatid mo pa rin at dugo pa rin siya ni nanay. Huwag mo siyang hahayaang mag-isa. Hinigpitan niya ang aking kamay, nasamid siya. Alam ko, ngunit hindi ko inasahan na sa buong buhay namin, namuhay kami sa isang kasinungalingan. Niyakap ko siya at bumagsak ang aking luha. Naintindihan ko ang kanyang sakit, ngunit sa aking puso, nagkaroon ako ng ibang determinasyon. Naisip ko na anuman ang katotohanan, hindi ko hahayaang magpatuloy na kontrolin ni Dalisay ang lahat. Kung hindi, ang pamilyang ito ay mananatili sa kanyang kamay habang buhay. Nang sumunod na umaga, kinausap ko ang aking biyenan ng pribado. Nakaupo siya sa kanyang silid, namumula ang kanyang mga mata, may hawak na litrato ng kanyang namatay na asawa. Mahina kong sinabi, Nanay, alam ko po na ang bagay na ito ay masyadong mahirap, ngunit dapat po kayong maniwala na walang sinuman ang may karapatang samantalahin ang lihim na ito upang kontrolin ang pamilya. Maghahanap po ako ng paraan, anuman ang katotohanan, kailangan po nating makakuha ng katarungan para sa inyo at para sa ama. Tiningnan ako ng aking biyenan, puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit mayroong kaunting tiwala. Anak, takot ako na masira ang lahat. Ngunit alam ko na kung sinabi mo iyan, magagawa mo. Nais ko lang ng isang bagay, huwag mong hayaang ang dangal niya ay malubog sa putik. Tumango ako at niyakap ko siya, at ang aking puso ay puno ng determinasyon. Kahit na kailangan kong harapin ang pinakamasakit na mga lihim, hindi ko hahayaang manalo si Dalisay. Dahil naniniwala ako na sa huli, ang katotohanan ay magiging malinaw at sa araw na yon, ang lahat ay yuyuko. Pagkatapos ng gabi na nilabas ni Dalisay ang resulta ng DNA test, ang buong pamilya ng aking asawa ay parang nahulog sa isang malalim na hukay. Ang aking biyenan ay patuloy na umiiyak at ang aking asawa ay nawala ng tiwala at si Enrique ay umalis sa buong araw at hindi umuwi. Ang kapaligiran sa bahay ay naging napakabigat na ang isang buntong hininga lang ay magpapanginig sa sinuman. Tanda ko pa ang nananalong tingin sa mga mata ni Dalisay nang ilagay niya ang tumpok ng mga papeles sa mesa. Siya ay parang isang taong nanalo, at naniniwala siya na walang sinuman ang may lakas upang labanan siya. Gayunpaman, nagkaroon ako ng malaking pagdududa. Kung si Dalisay ay hindi nag-alangan na pekiin ang mga papeles ng utang,
ang resulta ba ng DNA test na yon ay totoo? Naalala ko ang mga mata ni Enrique at ang paraan ng pagyakap ng aking biyenan sa kanya. Naniniwala ako na ang pagmamahal ng ina ay hindi maaaring magkamali. Naniniwala ako na kung ang katotohanan ay pinaghiwalay, si Dalisay ang may kasalanan. Nagpa siya akong maghanap ng ebidensya. Nang sumunod na umaga, naghanap ako ng dahilan na dadalhin ko ang aking biyenan sa doktor upang magtanong. Dinala ko ang photocopy ng resulta ng DNA test na ibinigay ni Dalisay. Nang makarating kami sa isang malaking ospital, hinanap ko ang isang pamilyar na doktor, ang taong nagtrabaho kasama ang aking ina noon. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, sumimangot siya. Ang resulta na ito ay mayroong maraming kakaibang bagay. Una, ang tatak ay hindi mula sa isang malaking sentro ng pagsubok, kundi mula lang sa isang maliit at hindi kilalang klinika. Pangalawa, ang numero ng file ay hindi tugma sa karaniwang pamantayan, basta tingnan ng isang forensic expert, malalaman kaagad na may mga tanda ng panloloko. Nang marinig ko yon, nanginginig ako sa tuwa. Lalo akong naging determinado, kailangan kong ilabas ang katotohanan ito. Humingi ako ng tulong sa doktor na gumawa ng isang opisyal na DNA test sa pagitan ng aking biyenan at ni Enrique. Sa simula, nanginginig siya sa takot, ngunit nang mahigpit kong hawakan ang kanyang kamay at sabihin, "Nanay, kung hindi natin ito lalinawin, patuloy na mamanipulahin ni Dalisay ang buong pamilya. Kailangan natin ang katotohanan upang makalaya." Nanahimik siya sa loob ng mahabang panahon at tumango siya habang umiiyak. Sa araw na kinuha ang sample ng dugo, sinamahan ko silang dalawa. Si Enrique ay tahimik, namumula ang kanyang mga mata, at pagod ang kanyang mukha. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. "Mahina, Enrique, alam ko na takot ka, ngunit maniwala ka sa akin, ang katotohanan ay hindi kailanman magtataksil sa'yo." Tiningnan niya ako, bumagsak ang luha, at mahina siyang tumango. Naghintay kami sa mga resulta sa loob ng ilang mabigat na araw. Sa panahong iyon, nagkunwari si Dalisay na kalmado, at naging mas arogante siya. Minsan, hayagan siyang sinabi sa harap ng buong pamilya, "Sinabi ko na, kung wala ako, nasira na ang bahay na ito. Magaling lang kayong manisi, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tumayo." Isipin nyo, kung totoo na si Enrique ay hindi anak ng ama, ano ang matitira sa dangal ng pamilyang ito? Nang marinig iyon, umiyak lang ang aking biyenan, at kinagat ng aking asawa ang kanyang mga ngipin at nanahimik siya. Hinigpitan ko ang aking kamay sa ilalim ng mesa, at sinabi ko sa sarili ko, sa loob lang ng ilang araw, wala ka ng pagkakataon. Sa wakas, dumating ang araw na makuha ang mga resulta. Pumasok ako sa silid ng doktor kasama ang aking biyenan at si Enrique. Inilagay niya ang opisyal na resulta sa mesa, matatag ang boses niya, si Elreal Lourdes at si Enrique ay mayroong ganap na relasyon bilang ina at anak. Ang resulta ay 79.7% na tumpak. Umiyak ang aking biyenan, at niyakap niya ng mahigpit si Enrique, at tumulo ang kanyang luha. Sinabi ko na, "Ikaw ay dugo ko, at walang sinuman ang maaaring tumanggi doon." Lumuhod si Enrique, yumuko siya sa kanyang nanay, at umiyak siya na parang bata. Nakatayo ako sa tabi, at bumagsak din ang aking luha, ngunit ito ay luha ng kaluwagan. Alam ko na sa sandaling ito, mayroon na akong pinakamalakas na sandata upang ilantad ang panloloko ni Dalisay. Nang hapon na yon, umuwi ako kasama ang aking biyenan at si Enrique. Ang buong pamilya ay nagtitipon sa sala. Nakaupo si Dalisay sa isang trono na parang isang amo. Nang makita niya kami, umiti siya ng walang gana. "Saan kayo nagpunta sa buong araw? Bakit kayo umiiyak na parang naglalaro?" Wala akong sinabi, inilagay ko lang ang bagong resulta ng DNA test sa mesa. Matatag ang boses ko, ito ang opisyal na resulta mula sa malaking ospital. Kinumpirma nito na si Enrique ay anak ng nanay. Mayroon ka pa bang sasabihin? Lahat ay sabay-sabay na tumingin kay Dalisay, namutla ang kanyang mukha, ngunit mabilis niyang naging kalmado ang kanyang sarili, at tumawa siya ng pilit. Ang mga papeles ay maaaring peke, sino ang makakasigurado na totoo ito? Tinignan ko siya ng diretsyo sa mata, ang aking boses ay matatag, ginawa namin ang test ng direkta sa ospital, at mayroong doktor na nagpapatunay. Kung mayroon ka pang pagdududa, maaari tayong humingi ng tulong sa mga otoridad, ngunit alam mo na hindi ka makakatakas. Nagbago ang mukha ni Dalisay at nanginginig ang kanyang labi. Biglang tumayo ang aking biyenan at tinuro niya siya, "Dalisay, niloko mo ang buong pamilya sa bawat pagkakataon. Nagsinungaling ka tungkol sa utang, ginawa mo ang peking mga papeles,
at naglakas loob ka pa na gumawa ng kwento tungkol sa relasyon ng nakababatang kapatid ng iyong asawa. Tao ka pa ba? Sumigaw din ang aking asawa, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hamakin ang pamilyang ito? Mula ngayon, wala ka ng karapatan na manatili sa bahay na ito. Nanginginig si Dalisay at namumula ang kanyang mga mata habang sumisigaw, ginawa ko ang lahat para sa bahay na ito. Kung wala ako, patay na sana si Enrique sa mga kamay ng mga ganid. Niloko ka na sana. Maaaring mali ako, ngunit mayroon kayong utang sa akin na pasasalamat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nailantad na ng paulit-ulit. Tiningnan ko siya, puno ako ng galit at awa. Ang isang matalino at madaldal na babae, ngunit pinili niya ang panloloko, at sa huli ay ginawa niya ang kanyang sarili na isang hamak na tao. Ang kapaligiran sa bahay ay sumabog, ang aking biyenan ay umiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, salamat sa Diyos, sa wakas ay malinaw na ang katotohanan. Salamat sa iyo, manugang ko. Kung wala ka, ang buong pamilya ay mananatili sa dilim. Niyakap ko siya at bumagsak din ang aking luha. Alam ko na ang laban na ito ay hindi pa tapos, ngunit naintindihan ko rin na ang katotohanan ay nanalo. At may kutob ako na sa mga susunod na araw, wala nang matatakasan si Dalisay. Kapag naipit na siya sa sulok, kailangan niyang yumuko. Pagkatapos na mailabas ang opisyal na resulta ng DNA test mula sa ospital, ang buong pamilya ng aking asawa ay parang nagising mula sa isang bangungot. Wala nang sinuman ang naniwala sa mga dahilan ni Dalisay. Ang pader ng panloloko na ginawa niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay gumuho. Tanda ko pa ang sandaling iyon. Nanginginig ang mukha ng aking biyenan, ang kanyang luha ay bumabagsak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang nanalo. Hinigpitan ng aking asawa ang aking kamay, bumulong siya, kung wala ka, ako at si nanay ay naloko ng habang buhay. Ngunit si Dalisay ay hindi pa rin umamin. Ang babaeng iyon, kahit na naipit na sa sulok, ay sinubukan pa ring maghanap ng dahilan para sa kanyang sarili. Naupo siya sa isang upuan, namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang labi, sa tingin niyo ba ay nanalo kayo? Inaamin ko na mali ako, ngunit alam niyo ba na kung wala ako, patay na sana si Enrique sa mga kamay ng mga ganid. Sino ang nangutang at nagpunta sa lahat ng lugar? Sino ang humarap sa kanila? Nagaling lang kayong manisi, ngunit wala naman kayong ginawa. Natahimik ang silid. Tumayo ang aking biyenan, nasamid ang boses niya ngunit matatag, Dalisay, itinuring kitang parang anak. Nagtiwala ako sa iyo, at ibinigay ko sa iyo ang maraming bagay, ngunit niloko mo ang buong pamilya sa bawat pagkakataon. Hindi ko itinatanggi na tinulungan mo si Enrique, ngunit ang halaga na pinababayaran mo sa amin ay masyadong mahal. Ang pawis at luha ng aking manugang, ang lupa ng aming mga ninuno, ang dangal ng buong pamilya, ibinenta mo ang lahat. Mula ngayon, hindi na kita itinuturing na anak. Nagulat si Dalisay at bumagsak ang kanyang luha. Marahil sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang huwad na karunungan ay hindi makakabawi sa nawalang tiwala. Lumapit ang aking asawa, matatag ang boses niya, Dalisay, kailangan mong ibalik ang lahat ng kinuha mo, ang sertipiko ng pagmamay-ari, ang mana ng aking asawa, at ang mga kasinungalingan na nagpasakit kay nanay, at sa aking nakababatang kapatid. Hindi ka na maaaring manatili sa bahay na ito kung hindi ka ako ng responsibilidad. Lumuhod si Enrique, bumagsak ang kanyang luha, pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako nalulong sa pagsusugal, hindi sana nagkaroon si Dalisay ng pagkakataon na gawin yon. Mali ako, humihingi po ako ng tawad kay nanay at sa aking mga kapatid. Ang eksena na yon ay nagpasakit sa aking puso. Naawa ako kay Enrique dahil siya ay isang inosenteng nakababatang kapatid na nahulog sa isang gulo ng pagsusugal. Ngunit lalo akong nagalit dahil kung hindi tinulungan ni Dalisay, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Nang sumunod na araw, sa harap ng buong pamilya, kinailangan ni Dalisay na ibigay sa aking biyenan ang sertipiko ng pagmamay-ari. Nakakuha rin ako ng bahagi ng aking mana. Kahit na hindi na ito buo, inamin niya na ginamit niya ito upang bayaran ang utang ni Enrique at ang mga taong nagpapautang. Hiniling ng aking biyenan na lumuhod siya sa harap ko, nasamid siya, manugang ko, humihingi ako ng tawad sa ngalan ng pamilya. Dapat ay ipinagtanggol kita, at ang pinaghirapan ng iyong mga magulang, ngunit ako ay naging bulag at nagtiwala sa maling tao. Patawarin mo ako. Umiyak ako, at lumuhod ako upang tulungan siya, nanay, huwag po kayong magsalita ng ganoon.
Umaasa po ako na mula ngayon, ang pamilya ay magiging tapat sa isa't isa, at wala ng panloloko, at wala ng sinuman ang masasaktan. Nanahimik si Dalisay at bumagsak ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon, nakita ko na ang kanyang mga mata ay hindi na matalas at mapanlinlang, kundi walang laman at walang magawa. Lumuhod siya at yumuko siya, pasensya na, mali ako, sakim ako, sinungaling ako, hindi na ako karapat-dapat na manatili sa bahay na ito. Sa sandaling iyon, umiyak ang buong pamilya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na naipon sa loob ng matagal na panahon. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya ng aking asawa ay unti-unting naging payapa. Si Enrique ay dinala ng aking asawa sa rehab para sa pagsusugal at nagsimula siyang muli. Ang aking biyenan ay nabawi ang kanyang kalmado at araw-araw ay sinasabihan niya ang kanyang mga anak at apo na mamuhay ng maayos at pangalagaan ang kanilang dangal. Si Dalisay, pagkatapos ibalik ang lahat ng kinuha niya, ay humingi ng pahintulot na manirahan ng mag-isa. Bago siya umalis, kinausap niya ako, at ang kanyang mga mata ay madilim, at ang kanyang boses ay naging magaspang, manugang, totoo akong humihingi ng tawad sa'yo. Kung maaari lang na ibalik ang panahon, hindi ko sana ginawa yon. Ngunit ang ambisyon at takot ay naging dahilan upang maging bulag ako. Umaasa ako na mamuhay ka ng maayos, at panatilihin ang kaligayahan na nawala sa akin. Tiningnan ko siya, at gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko siya lubusang mapatawad, ngunit ayaw ko ring magtanim ng galit. Mahina akong tumango, umalis ka ng payapa. Tandaan mo, ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago habang buhay. Umiyak si Dalisay at tumalikod siya at naglakad. Ang kanyang likod ay maliit at nakabaluktot, nakakaiba sa kanyang mayabang na pag-ugali noon. Natapos ang kwento at nag-iwan ito sa akin at sa aking pamilya ng maraming masakit ngunit mahalagang aral. Naintindihan ko na ang kasakiman at panloloko ay maaaring maging bulag sa loob ng isang panahon, ngunit sa huli, ang katotohanan ay mananalo pa rin. Naintindihan ko rin na sa isang pamilya, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging tapat at pagtitiwala sa isa't isa. Kapag nawala ang tiwala, ang pera o dangal ay walang saysay. Nang gabing iyon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito, naisip ko ang aking mga magulang, ang mga taong nag-ipon sa buong buhay nila upang bigyan ako ng mana. Naniniwala ako na sa isang malayong lugar, ningiti sila nang makita nila na nakuha ko ang katarungan at hindi ko hinayaang hamakin ang kanilang pinaghirapan. At mahina kong sinabi, nagawa ko po, nanay at tatay. Sinunod ko po ang aking pangako. Ang buhay ay may mga gulo tulad ng isang bagyo na dumadaan na nagpapabago sa isang payapang bahay. Ang kwento na sinabi ko ay isang malinaw na patunay na ang isang maliit na kasakiman, ang isang maliit na panloloko, ay maaaring masira ang lahat ng tiwala na itinayo sa loob ng maraming taon. Si Dalisay ay matalino at madaldal at nagtiwala sa kanya ang buong pamilya, ngunit dahil pinili niya ang panloloko at itinago niya ito sa pamamagitan ng pera at mga plano, sa huli ay itinulak niya ang kanyang sarili sa labas ng pamilya at nawala ang lahat ng pagmamahal. Dahil dito, mas naintindihan ko ang isang bagay, na ang katotohanan ay maaaring itago sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi kailanman ito maitatago ng habang buhay. Gaano man ito katuso, ang lahat ng panloloko ay mailalantad ng liwanag ng katotohanan. At sa sandaling iyon, ang halaga ng pagbabayad ay hindi lang pera, kundi ang pagmamahal, tiwala, at respeto mula sa mga pinakamamahal. Naintindihan ko rin na ang isang pamilya ay magiging matatag kung ang bawat miyembro ay nagmamahal, nagbabahagi, at tapat sa isa't isa. Hindi maaaring umiral ang isang pamilya kung may pagdududa at panloloko. Ang dangal at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan at ginto. Maaari tayong magsimula muli kapag nawalan tayo ng pera, ngunit kung mawawala ang tiwala, mahirap ayusin ang lamat na yon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa aking pamilya, kundi isang aral para sa sinumang naglalakad sa buhay. Pahalagahan ang katotohanan at mamuhay ng matapat. Huwag mong ipagbili ang pagmamahal dahil sa panandaliang benepisyo, at huwag mong kalimutan ang iyong moralidad dahil sa ambisyon. Maaaring ang panloloko ay magbigay sa iyo ng panalo sa isang sandali, ngunit sa katagalan, ang katotohanan at pagmamahal lang ang makakapagpatatag sa iyo. Para sa akin, pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, lalo akong nagpapasalamat sa aking mga magulang na nagbigay sa akin hindi lang ng mana kundi ang halimbawa ng kabaitan at katatagan. Ang pagmamahal at ang payo na, ingatan mo ito, huwag mong hahayaang samantalahin ka ng sinuman,
ay naging gabay sa akin upang magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin at alamin ang katotohanan. Mga minamahal na manonood, kapag pinakinggan nyo ang kwentong ito, umaasa ako na bawat isa sa inyo ay mag-isip. Sa buhay ng pamilya, maaari tayong makaranas ng mga gulo at pagsubok, ngunit tandaan, ang katapatan, pagmamahal, at pagiging totoo lang ang makakapagpanatili sa isang pamilya ng matagal.